Hello guys! Welcome po dito sa Delta ng Mekong. Katatapos lang po namin maglibot sa iba't ibang isla dito sa napakagandang bahagi ng Vietnam. Ngayon ang bangka na sinasakyan namin ay dahan-dahan ang papalapit sa mainland. At habang papalapit kami, unti-unti naming binabalikan ang makulay na kasaysayan ng bansang ito. Alam niyo ba sa kasaysayan ng Vietnam, ang hilagang bahagi nito ay ilang beses na napasailalim sa impluensya at pananakop ng mga sinaunang dinastiya mula China. Ayon sa mga tala, umabot ito ng mahigit 1,000 taon sa kabuuan na tinatawag sa kasaysayan bilang panahon ng hilagang pamumuno. Sa panahong ito, malaki ang naging epekto ng kulturang Tsino sa Vietnam, lalo na sa sistema ng pamahalaan, paraan ng pagsusulat, edukasyon, at mga kaisipang tulad ng turo ni Confucius. Pero kahit matagal ang impluensyang ito, hindi kailanman nawala ang sariling pagkakakilanlan ng mga Vietnamese. Sa halip, patuloy silang lumaban at nagtatag ng mga sariling kaharian at pinuno na kalaunan ay nagbigay daan sa kanilang ganap na kalayaan. Tulad ng tagumpay ni Ngu Quen noong taong 938 sa labanan sa Ilog Bakdang na itinuturing na mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan ng pagiging malaya. Ang mahalagang aral dito sa kasaysayan ng Vietnam ay ang ipinapakita nitong katatagan ng isang bansa na kahit maraming impluensya at pananakop mula sa mas malalaking kapangyarihan, napanatili nila ang kanilang sariling kultura, wika at pagkakakilanlan bilang isang bansa. At habang nasa paglilibot kami ng Delta ng Mekong kanina, mas nakikita rin namin ang koneksyon ng kasaysayan at kasalukuyang pamumuhay dito mula sa pangingisda, pagsasaka at buhay sa ilog na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng kanilang kultura. Ngayong nandito na kami sa mainland, dala namin hindi lang ang ganda ng lugar kundi pati ang mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at katatagan ng Vietnam.